sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos nating Ama. Iwanan at ating samahan ang Diyos ng buhay, Diyos nating Amay, at magsilangit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos nating Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito. Halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, lalo na ang kapayapaan sa mundo. Dasal din natin ng mga OFW, mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis, kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami laging makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon. Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbaksak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng leryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim,
Lumayo ka na sa mga Diyos-Diyusan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika ng aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis. Ipinababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa Batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos-Diyosay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Di ba't sadyang may kapang sarili, dapat haina ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay pag sa kapag-buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Itong pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapapilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang napakahalagang tanong ng isang eskriba kay Jesus. Alin po ang utos na pinakamahalaga? Napakahalaga ng tanong na ito sapagkat sabi nga natin, makalimutan man natin ang lahat, wag lang ang pinakamahalaga. Halimbawa po, marami tayong tambak ang ating gagawin. Unahin muna natin yung pinakamahalagang gagawin. Halimbawa po, nasa sa harap natin ang maraming mga pagkain. Unahin muna natin ang pinakamasarap o pinakamahal na pagkain. Halimbawa po sa pangungumpisal, may mga nangungumpisal po kasi na sinasabi, "Father, matagal na po akong hindi nakapangungumpisal. Nakalimutan ko na po ang marami kong mga kasalanan." Isa sa mga lagi kong sinasabi, kung pwede nang lang isipin, pakaisipin yung mga seryoso nilang mga pagkakasala. Because you see, talagang limitado ang ating isipan, ang ating kakayanan, ang ating pangunawa sa lahat ng pagkakataon maging ang ating panahon. Hindi talaga natin maalala, maayos, ma-accomplish ang lahat. Pero hindi man natin magawa ang lahat. Wag lang nating ma-miss ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya ako sinabing napakahalaga ng tanong ng eskribang ito sa Panginoon. Dahil ang mga Hudyo sa time, kahit naman hanggang sa ngayon, ay napakaraming mga utos. Pupwedeng hindi talaga masunod ng isang Hudyo lahat ng utos na yon. Kaya napakahalaga yung tanong na, ano ba ang pinakamahalaga? Hindi man magawa ang lahat, magawa man lang ang pinakamahalaga sa lahat. And so Jesus responded, sabi niya, pinakamahalagang utos. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong pag-iisip. Now, lahat po tayo dito ay siguradong nagmamahal sa Diyos. Pero hindi necessarily na tumutupad tayo sa pinakamahalagang utos na ito. Sapagkat ang sabi dito, ibigin daw natin ng buo ang Diyos. Undivided. Walang kahati. Solid. Let me see. Tayo po ba ay naglalaan lagi ng panahon sa Diyos? Hindi yung dahil tayo naobliga o napipilitan lamang, kundi dahil gustong-gusto natin. Sapagkat ganun kapag nagmamahal tayo, di ba? Hindi magkikiusap sa atin ng ating minamahal ng panahon. Kusa nating ibibigay yon dahil tayo mismo, gustong-gusto natin yon. Hindi tayo makatatagal nang hindi siya nakikita, nang hindi siya nakakausap. Ganun po ba tayo sa Panginoon? Ganun po ba ang disposisyon natin sa pagsisimba at sa pagdarasal? Ikalawa, baka patuloy po tayong nagkakasala. Di po ba kapag mahal natin ang isang tao, hindi tayo gagawa ng kahit isang bagay na alam natin sasakit ng kalooban nito. Kahit nga po sa mga bagay lamang o sa mga hayop ganyan tayo. Natatandaan ko dati ng first time kong magkaroon ng sasakyan na brand new, iniingatan ko 'pag dina-drive ko. Lalong-lalo na kapag mababako ang lugar. May mga pagkakataon na hindi mo napansin, lubak, malalim pala, jug. Nagso-sorry ko sa sasakyan ko, natandaan ko yun. Na para bang sinasabi ko, "Pasensya na, nasaktan kita. Huwag niyong sabihin hindi kayo ganyan kahit na sa mga pet ninyo." 'Di ba?
kung talagang buo ang pagmamahal natin sa Diyos, hindi natin siya sasaktan, hindi tayo gagawa ng kasalanan. Lalong-lalo na yung mga mabigat na kasalanan na alam natin kasasakit ang kanyang kalooban. Alam nating namatay pa rin para sa atin ng Panginoon, para sa ating mga kasalanan ngayon. So hindi kalabisang sabihin kapag patuloy tayo sa pagkakasala, pinapako pa rin natin siya hanggang ngayon. And besides, ano sa palagay ninyo ang mararamdaman ninyo kapag hindi pinapahalagahan ang ginawa ninyo? Sapagkat ganun ang ginagawa natin kapag patuloy ang pagkakasala natin. Hindi natin binibigyan ng halaga ang ginawang pagliligtas ng Panginoon sa atin. Iniligtas na tayo sa pagkakasala, balik pa rin tayo ng balik sa pagkakasala. And then, minamahal ba natin siya ng higit sa lahat? Ng higit sa ating kakayanan, ng higit sa ating buhay, ng higit sa mga tao, sa mga bagay na mahalaga sa atin? Siya ba talaga ang pinakauna? At siya lang ba talaga ang minamahal natin ng buo? Malalaman po yan. Oras na mawala ang mga mahalagang bagay o tao sa buhay natin. Kapag nawala na ang pera natin, nawala na ang posisyon natin na pinakamamahal, pinakaiingatan natin. Kapag nagkasakit na tayo ng malubha o ang mahal natin, kapag namatayan tayo o kapag sinabi sa atin ng doktor, iilang buwan na lang ang itatagal ng buhay natin. Malalaman po yan kung talagang solid ang pagmamahal natin sa Diyos. Sapagkat kung talagang solid ang pagmamahal natin sa Diyos, will be like Job. Pupurihin, mamahalin, sasampalatayanan pa rin natin siya sa kabila ng isang mabigat na problema. Doon natin maunawaan na pinakamamahal natin siyang talaga. Pero yun ay magiging realization natin, hindi ng Diyos para sa atin. Kasi alam na niya eh. Alam na niya. He can read our hearts. Alam niya kung pinakamamahal natin siya. So when that time comes, tayong makaka-realize na kung hindi pala talaga natin mahal na mahal ang Diyos. Pero sana when we realize that, may panahon pa para tayo makabangon pa, makabawi pa. Kaya sana wag na po natin hintayin yung pagkakataong yun. Ngayon pa lang, let us be more in love with God. Hayaan nating mas mahulog ang ating loob sa Kanya. Mahalin na po natin siya talaga. Maglaan na tayo lagi willingly ng panahon para sa Kanya. Iwasan na natin ang magkasala. Unahin na natin lagi siya sa ating buhay. And when that happens, kapag siya'y talagang minahal natin ng buo, we will realize na ang utos na ito ay hindi para sa Kanya, kundi para sa atin pa rin. Sapagkat mawawala naman talaga ang lahat sa buhay natin. Pero kapag ang Diyos ay tunay na mahal natin, we'll be fine. We'll be fine. We will definitely be fine sa kabila ng mga matinding problema na ating maranasan. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Diringgin ang Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang
sapagkat ang mahal niya samo ako. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kanya'y magtatapat, maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo akong mahalin kita ng lubusan at hindi pa konti-konti, pa tingi-tingi lang. Sapagkat ang utos mong ito sigurado kung hindi naman para sa'yo dahil mahalin man kita ng buong buo, wala namang madadagdag sa'yo. Pero malaki ang madadagdag sa akin, mas magiging inspired ako, mas magiging malakas ako, mas magiging matyaga ako, mas magiging pasensyoso ako, mas magiging matibay ako sa kahit anong pwedeng mangyaring problema sa buhay ko. Kapag minahal kita ng buo, Panginoon ko, tulungan mo ko gawin ito. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Magandang mangyayari Kung lalapit ka kay Jesus, sa'yo. kung mamahalin mo siya ng walang pag-uuli, nang hindi pa konti-konti, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung susunod kang lagi sa kalooban niya, nang walang pasupalit, kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una-una, ngayon at magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. aming hatid sa harap ng altar, mga pagpapalang nagmula sa'yo, Ama. Pasasalamat sa biyayang natanggap, pagpupuri sa iyong harapan. Tanggapin ang aming alay, ang alak at tinapay, at pagsaluhan ng munting handog, ang tinapay ng buhay at kalis ng kaligtasan. Manalangin tayo, pangating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinatalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihahain naming ito at kami laging tulutan nito ng pagliligtas mo sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagkasaluhan sa mga nagugutom at nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kapanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami
sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Alait bihagi upang iyong alipin, manatili sa pag-ibig mo, Panginoon. Unting ang handog ko sa iyo, sa tingin mo, alagay higit sa ginto. Pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginagana para sa aming kapakanan upang sa pag-asalo namin sa pakikinabang ang ganap mong pagliligtas sa aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyak, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahalabiran ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Lalo na ngayong mahirap ang buhay. Salamat po sa tiwala. Patuloy po nating pagdasal ang kapayapaan sa mundo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging danisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa nalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang